Magandang gabi mga kaibigan. Ngayon, muling bubukas ang pinto ng mga lihim at hiwaga. Dito sa Sigaw sa Dilim, maririnig ninyo ang mga kwentong hindi basta kwento, kundi mga bulong ng gabi, mga sigaw ng mga nilalang na nagtatago sa anino. Kaya kung handa na kayong pakinggan, isara ang ilaw, suotin ang inyong headset, at sabay-sabay tayong lumusong sa dilim ng kwento ngayong gabi. Alam mo ba, makakalusot ka ha? Ilang pamilya nang winasak mo dahil sa kalokohan mo! Ang dami mo sinaktan at sinirang buhay, hayop ka! Lahat ng yun, pagbabayaran mo! Ang lakas ng loob mo magtago! Akala mo hindi ka namin mahanap? Wala ka ng takas! Wala kang karapatang tumakas! Lumapit ang lalaking yon sa lalaking nakatape ang bibig. Dinuraan niya ito sa muka. Lahat ng pagsisikap namin, nawala na silbi ng dahil sa'yo. Ang daming dugulan dumaloy sa mga kamay mo. Kaya magbabayad ka! Hindi namin ibibigay sa'yo mabilis sa parusa. Kailangan mamatay ka ng paunti-unti! Ano ha? Nakatape na yung bibig mo! Dumadaldal ka pa! Huwag na nating hayaan makatakas ang halimaw na yan, pare! Sa dami ng kasalanan niya sa atin, hindi ko na siya itinuturing na tao! Kaya nga kung sa akin ka lang nagkasala, ayos lang baka mapatawad kita. Pero hindi! Ginawa mo to sa nanay ko. Ginawa mo din sa kapatid ko. Wala kang awang demonyo ka! Hinampas ng lalaking yon ng sapatos ang mukha ng kanilang biktima. At pagkatapos ay sinabunutan ang mahaba nitong buhok. Lumapit naman ng isa, idinikit ang kanyang kutsilyo sa leeg ng biktima pero hindi itinuloy. Tila tinatakot ito ng mas matindi. Dahil sa'yo, nawalan ako ng ama at anak. Kaya ngayon oras na para maranasan mo ang impyerno. Tignan mo siya, pare. Nangangatog na siya na parang isang basang sisiw. Gago! Matapang ka, di ba? Bakit nanginginig ka? Hindi pa sokdulan ng parusang ibinibigay namin sa'yo. Hindi pa ito totoong parusa mo. Wala kang awa sa mga nagiging biktima mo. Kaya ngayon, hindi kami maaawa sa'yo. Ipagdasal mo na lang na mapabilis ang pagkamatay mo para hindi ka masyado magdusa. Sandali, hinay-hinay lang muna. Baka tuluyan ng mamatayan. Abay swerte naman ang hayop na yan. Isang tahimik na hapon yon sa dalampasigan. Mga bandang 6:00 nang maisipan ni Arnold na maglakad-lakad upang makapagpalipas ng oras. Karaniwan niya na itong ginagawa sa tuwing gusto niyang magkaroon ng katahimikan ang kanyang isipan laban sa mga stress at pagod niya sa pagtatrabaho. Sa gitna ng kanyang paglalakad, bigla niyang narinig ang malalakas na sigaw ng ilang kalalakihan. Alam niyang malapit lang ito at mukhang nanggagaling sa likod ng naglalakihang bato sa pangpang. May mga naririnig siyang matigas na bagay na humahampas sa katawan ng tao at ang impit na reaksyong mula dito. Sa unay inakala lamang ni Arnold na isa lamang yun Hasin dahil ang lugar na yun ay madalas puntahan ng mga grupo at kabataan kung saan nila isinasagawa ang mga initiation rites ng mga fraternities. Dahan-dahan siyang umakyat sa bato at sinikap na masilip ang nangyayari sa likod ng mga dambuhalang batong yon. Doon niya nakita ang nakagigimbal na pangyayari. 3 lalaki ang nakita niyang nakapaligid sa isang biktimang nakatali ang mga braso at may mahigpit na packaging tape sa bibig. Ang lalaki ay duguan at puno ng sugat at pasa. Wala itong kalaban-laban habang binubugbog at pinagtutulungan ng 3. Sa bawat hampas at sipa, naririnig niya ang pigil na ungol ng biktima, tanda ng matinding sakit at takot. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita niya ang isang matabang lalaki na nakasuot ng asul na damit. Biglang humugot ito ng kutsilyo at walang pag-aalinlangan na inundayan ng saksak ang biktima. Bumulwak ang dugo mula sa katawan ng kaawa-awang lalaki. Kumalat sa batuan ang kanyang dugo. Napasinghap si Arnold, nanginig habang pinapanood ang malagim na eksena. Hindi niya malaman ang gagawin
kung tatakbo ba o mananatili na lamang sa lugar na yon. Natatakot na rin siya na baka may makapansin sa kanya at maging siya ay madamay sa gulo at mapahamak. Habang nagtatago sa likod ng malaking bato, hindi niya mapigilan ang matinding kaba. Ramdam niya ang malamig na pawis na tumutulo mula sa kanyang noo. Ngunit hindi siya makagalaw kahit bahagya. Sandali lang! Ibang pakiramdam ko mga kasama. Parang may nagmamasid sa atin. Oo nga. Kanina parang may nakita akong gumalaw dyan sa likod ng batong yan. Tignan mo nga, Bochok. Siguraduhin nyo na walang nakakakita sa ginagawa natin to, kundi malalagot tayo. Dagdag pa ng isang lalaking matangkad at payat na tila siyang leader sa grupo. Tumalima naman ang matabang lalaki habang hawak ang dugo ang kutsilyo. Naglakad ito ng dahan-dahan palapit sa kinaroroonan ni Arnold. Sa puntong yun ay parang titigil ang tibok ng puso ni Arnold nang dahil sa takot. Pero alam niya na hindi siya pwedeng gumawa ng kilos na pabara-bara. Narinig niya ang mga yapak na papalapit sa kanya. Halos hindi na siya makahinga habang ang mga paa ng lalaki ay palapit ng palapit. Sa isip niya, paulit-ulit siyang nagdadasal. Diyos ko, ayoko pa mamatay. Tulungan niyo po ako. Nang halos maabot na ng lalaking yon ang batong kinaroroonan niya, biglang tumunog ang malalakas na wangwang mula sa hindi kalayuan. Nagulat ang lalaki at napahinto. Ganon din ang kanyang mga kasama. Pulis yun! May paparating ng pulis, mga pare! Tara na! Baka tayo ang hinahanap nila! Ayoko mahuli ng buhay! Agad silang nagpulasan. Tumakbo palayo sa lugar habang nagmamadali. Naiwan si Arnold habang nanginginig. Nang tumahimik na, ay sinilip niya mula sa kinaroroonan kung talagang wala na ba ang mga lalaki. Nang masiguro na wala ng panganib, lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at nilapitan ang lalaking biktima. Una niyang hinawakan ang pulso ng lalaki at nang masigurong buhay pa ito, ay sinimulan niyang kalagan ang mga nakatali nitong mga kamay at paa. Ang bibig na natatakpan ng packaging tape ay dahan-dahan niya ring tinuklap. Narinig niyang umungol ang lalaki at bahagyang dumilat ang mata. Kuya, huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Sandali lang at tatanggalin ko ang tape sa bibig mo. Huwag ka muna magsalita, tatanggalin ko to. Sandali lang ha, tiisin mo kuya. Dahan-dahang inilapit ni Arnold ang kanyang kamay sa bibig ng sugatang lalaki. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Mahigpit na nakakapit ang tape sa labi ng biktima. Hinawakan niya ang dulo at maingat na hinila ito pataas. Napalakas ang ungol ng lalaki nang magsimulang maiangat ang tape. Impit ang pag-ungol nito na tila tinitiis ang sakit at hapdi. Tinuloy ni Arnold ang paghatak ng tape. Dahan-dahan pero walang alinlangan. Nakita niya ang bahagyang pamumula ng balat sa paligid ng bibig nito hanggang sa tuluyang natanggal ang tape. Agad na napabuga ng hangin ang biktima. Halatang hirap na hirap sa pagkakabusal dito ng matagal. Ayan kuya, okay na. Salamat. Akala ko katapusan ko na. May sugat ka sa tagiliran kuya. Nakita kong sinaksakan nila. Wala yun. Daplis lang. Tinamaan nila tong suot kong anting-anting na nakasabit sa aking sinturon. Gawa ito sa pilak, kaya hindi tumagustan diretso ang talim ng panaksak niya. Kuya, sigurado ka bang ayos ka lang? Oo, ayos lang ako, salamat. Kaya mo bang tumayo? Kailangan natin makaalis dito kagad dahil baka balikan tayo ng mga lalaking yun. Oo sige, susubukan ko. Pakitulungan mo lang ako kasi mahina pa ang katawan ko. O sige, hawakan mo ako. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita kuya. Magmadali na tayo, baka bumalik sila. Baka kasi malaman nila na di naman sila ang puntirya ng mga pulis kaya halika na. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo. Huwag ka na muna magpasalamat kuya. Mag-concentrate ka sa pagtayo. Kaya natin to, tara na. Pagkaangat niya ng katawan ng lalaki ay naamoy niya ang malansang amoy ng dugo sa katawan nito. Walang pang itaas ang lalaki, kaya kitang-kita ang mga sugat at pasa.
Pero binaliwala niya yon dahil wala siyang ibang nasa isip ng mga sandaling yon kundi mailigtas ang buhay ng estranghero laban sa tiyak na kamatayan. Mabuti na lang at bihira ang mga bahay sa lugar na yon pauwi sa kanilang bahay, kaya walang nakapansin sa kanila pauwi. Nang makita siya ng kanyang ama, ay agad siyang sinalubong nito. Anak! Anak, sino yung kasama mo? Tay, hindi ko po siya kilala eh. Nakita ko lang po na duguan doon po sa may batuhan. Pambihira ka talaga, bata ka. Ano nangyari dyan? Bakit dito mo dinala sa bahay? Hindi mo naman alam kung sino yan eh. Kung masamang tao o takas mula sa bilangguan o kaya isinalvage ng mga pulis. Tulungan niyo na lang po ko, Tay. Kailangan niya po ng tulong. Buhay ng taong pinag-uusapan natin dito, Tay. Dapat hindi mo pinakialaman yan, anak. Mahirap na baka mapahamak ka. Hindi ko po siya pwedeng pabayaan, Tay. Nang makita ko po siya, buhay siya, kaya dinala ko siya dito para malapatan niyo po ng gamot. Konsensya ko na lang po kung pababayaan ko to doon at mamamatay. At kung dito sa bahay mamatayan, ano sa tingin mo? Di ba malaking gulo din ang mangyayari? Pero, alangan naman na wala akong gawin, Tay. Hindi makatayo kung iiwan ko lang siya basta-basta. Alam kong mabuti ang puso mo, anak. Pero ayoko lang na dahil sa kabaitan mo na yan, mapapahamak ka. Wala ho akong pakialam. Ang mahalaga, mailigtas natin siya. Nang maipasok niya na ito sa bahay, ay inihiga niya ang lalaki sa sarili niyang katre at nagsimulang linisin at gamutin ang mga sugat nito. Dumurugo pa ang ilan. Minadali niya ang paglalapat ng paunang lunas, lalo na sa saksak ng lalaki sa tagiliran. Habang abala siya, patuloy pa rin ang kanyang ama sa pag-aalala. Ngunit alam niyang mas mahalaga ang agarang tulong sa sugatang estranghero kesa sa mga tanong na kasalukuyan niyang iniisip. Ilang sandali pa ay nagdesisyon ang lalaki na tumulong na rin sa panggagamot. Dati siyang albularyo at antingero noon, pero inihinto lamang dahil mas naging prioridad niya ang paghahanap buhay bilang isang mangingisda para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Kinuha nito ang nilangis niyang katas ng talaba. Ako na, anak. Heto, dala ko na ang katas ng pinatuyong talaba. Kailangan mailagay ito sa ibabaw ng sugat niya para maiwasan ang impeksyon. Ano po? Katas po ng talaba? Ginagamit ba talaga yan sa sugat, Tay? Abat diskumpiyado ka pa. Oo, matagal ko nang ginagamit ito sa panggagamot. Magpasalamat ka na lang at may naitago pa ako sa mga gamit ko noon. Mabilis na pampaalis niya ng kirot at natural pa. Bakit may hawak po kayong buhangin dyan sa kabilang kamay niyo? Para saan naman po yan? Kailangan natin ng buhangin. Papainitin natin to para ilagay naman sa mga parteng may pasa at namamaga. Makatutulong to para mabawasan ang pamamaga at kirot. Aba, ang galing din naman ano. Talaga napapabilib mo ako, Tay, ha? Pati buhangin, alam niyong gamitin bilang gamot. Huwag mo na akong bulahin. Pagkatapos natin gamutin ang taong to, kailangan natin mag-usap ng masinsinan na. Hindi tama ang ginawa mong ito. Masyadong delikado. Oo na po, Tay. Pasensya na po. Pero paano po kapag nailapat niyo na po ba yung mga gamot? Ano na po bang mangyayari sa kanya? Gagaling na po ba siya kagad? Imposible naman yung sinasabi mo, anak. Sa dami ng pinagdaanan ng katawan niya, kulang ang 1 buwan bago siya makarecover. Sana lang malampasan niya to para mabuhay siya. Malampasan po ang ano? Posibleng lagnatin siya. Pero natural lang naman yun sa mga tinatamaan na matinding karahasan. Kaya maghintay tayo at bantayan natin siya na maigi. Tay, salamat po. Kahit alam ko pong labag po sa loob niyong ginawa ko, ay tinulungan niyo pa rin akong gamutin ng taong to. Walang problema, anak. Hindi ka dapat sa akin magpasalamat. Maswerte lang ang taong ito dahil ikaw ang nakakita sa kanya. Habang nagsasalita si Tatay Pilo, maingat niyang inilapat ang mainit na buhangin sa mga namamagang parte ng katawan ng sugatang lalaki. Napasinghap ang lalaki kahit nasa kalagitnaan ng kawalan ng ulirat. Tanda ng bahagyang reaksyon ng katawan nito. Tay, gumagalaw siya. Ano pong ibig sabihin nun? Nagigising na po ba siya? Hindi pa, anak. Pero mabuting senyalis yan. Ibig sabihin,
Lumalaban pa ang katawan niya. Pero huwag kang kampante, Arnold. Pwedeng magbago ang sitwasyon sa loob lamang ng ilang oras. Opo, Tay. Itinuloy ni Mang Pilo ang paglalagay ng malinis na tela sa mga sugat ng lalaki. Kapag nakaligtas ang lalaking ito, kailangan nating alamin kung sino siya. Abay, hindi tayo pwede magdala ng kung sino-sino dito sa bahay na walang alam sa pinanggalingan nila. Tignan mo ang itsura niya. Mukhang hindi siya taga rito. Iba ang balat niya sa karaniwang tao dito sa atin. Pinagmasdan ni Arnold ang lalaki. Ang estranghero ay may kakaibang anyo na agad na nakatawag ng pansin ni Tatay Pilo. Maputi ang balat nito na parang sa isang taong albino o isang dayuhan. Puti ang kanyang buhok at tumutugma sa mahahabang pilik mata. Habang pinaglalakbay nila ang paningin sa katawan nito, ay namangha sila sa tattoo nito. Nagsisimula ang mga ito mula sa kanyang balikat, pababa hanggang sa kanyang braso, at bahagyang umaabot sa kanyang dibdib. Mukhang sinauna ang disenyo nun, na parabang mula sa isang kultura na bihira ng makita o maalala, tulad ng mga abstract at geometric na may halong araw, alon at iba pang likas na elemento. Ang mukha ng lalaki sa kabila ng mga sugat at pasa nito sa katawan ay mahahalatang magandang lalaki ito. May matangos na ilong at malalim ang mga mata. Malinaw na hindi siya ordinaryong tao na taga sa kanila lang. Kausapin ko na lang po siya paggising niya, Tay. Kapag kaya na po niya magsalita. O sige anak, pero tandaan mo, dahil ikaw ang kumuha sa kanya, ano man ang mangyari sa taong ito, responsibilidad mo siya. Pinili mong dalhin siya dito, kaya kailangan mong panindigan yon. Tay, handa po akong harapin ang anumang mangyayari. Tumango si Tatay Pilo. Halatang nananatiling aligaga, ngunit tahimik na tinatanggap ang sitwasyon. Lumabas siya ng kwarto upang kumuha ng maiinom na tubig, habang si Arnold naman ay nakaupo sa gilid ng kama. Pinagmamasdan ang iniligtas na lalaki. Sana gumaling ka, kuya. At sana, tama ang ginawa ko. Samantala nang makalabas ng kwarto ang kanyang ama, narinig niyang nagtatalo ang mga magulang niya. Ano? Nakausap mo na ba ang anak mo? Nako, sinasabi ko sa'yo ha. Pagsabihan mo yung batang yan. Oo na. Nakausap ko na siya, Clara. Huwag ka na mag-alala. Yung lalaking dinala niya dito, napansin mo ba yung mukha niya? Wala siyang guhit sa pagitan ng kanyang ilong at labi. Ha? Abay, hindi ko napansin yun ah. Pambihira ka naman, Pilo, oo. At bakit hindi mo mapapansin? Ang tagal-tagal mong ginagamot yun sa kwarto ng anak mo. Kitang-kita ko, diretso lang. Kahit pa sabihin mong bahagya yung natatakpan ng bigote niya. Hindi ba't pag ganun ayon daw sa matatanda, ay maaaring hindi siya tao. Pwedeng isang engkanto o kaya naman ay isang aswang. Baka naman nagkataon lang. Hindi naman lahat ng kwento ng matatanda dapat natin paniwalaan. Bukod na lamang sa ang kanyang itsura ay hindi pangkaraniwan sa atin. Yun na nga ang pinag-aalala ko Ibang itsura niya. Paano kung totoo, Pilo? Hindi tayo dapat magpabaya. Hindi natin kilala lalaking yan. Baka mamaya may dalang sumpayan o kaya kapahamakan. Hindi natin alam ang totoo, Clara. Kaya mag-iingat na lamang tayo. Pero hindi rin tama na husga natin kagad siya. Hindi siya magtatagal dito kung hindi niya kami papaliwanagan pag nagising siya. Siguraduhin mo lang na magiging ligtas ang pamilya mo, Pilo. Sinasabi ko sa'yo. Siguraduhin mo. Oo na. Ako nang bahala. Sa ngayon, wala pa namang ipinapahiwatig ang mga agimat kung delikado ba siyang tao o hindi. Kaya kampante pa ako. Hayaan na muna natin ang anak natin na panindigan kung anong ginawa niya na sa tingin niya ay tama. Sa loob ng silid ay napatitig si Arnold sa mukha ng lalaki. Totoo ngang walang guwit ang pagitan ng ilong at bibig nito. Sino ka ba talaga? 10:00 na ng gabi na muling magkamalay ang lalaking binabantayan niya. Noon lang napansin ni Arnold na parang may kakaiba sa mga mata ng estranghero. Matalim ito kung tumitig at doon nagsimulang manindig ang kanyang balahibo. Nasaan ako? Sino ka? Di mo ako naaalala, kuya?
Ako si Arnold. Huwag ka matakot sa akin. Iniligtas kita sa kamay ng mga lalaking bumubugbog sa iyo at muntikan ka ng patayin. Nakita kitang sugatan kaya dinala kita dito sa bahay namin para magamot ka. Bahagyang napatitig si Amaro, ngunit hindi niya kayang gumalaw ng maayos dahil sa kirot ng kanyang katawan. Napapikit siya bago muling magsalita. Bakit mo ako tinulungan? Hindi mo ako kilala. Pero yun ang tamang gawin, di ba? Kapag may nangangailangan, bigyan ng tulong. Lalo na yung katulad ng sa sitwasyon mo. Hindi mo na dapat ginawa yun. Pwede ka mapahamak at madamay. Ligtas naman kitang naiuwi, kaya wala akong dapat na ipag-alala. Pero gusto ko lang malaman, sino ka ba talaga? At anong kasalanan mo sa kanila? Bakit nila ginawa yun sa'yo? Sandaling tumahimik si Amaro, tila nag-iisip kung sasagutin ba ang tanong. Halata sa kanyang muka ang pag-aalinlangan. Ako si Amaro. Yung ginawa ko, tama lang sa kanila yun. Ano bang ginawa mo, kuya? Isang lihim yun. Isang bagay na hindi mo na dapat malaman. Dahil baka madamay ka lang. Kung talagang seryoso ang dahilan, sa pagkakataong ito, damay na talaga ako maski hindi mo sabihin sa akin, Kuya Amaro. Nandito ka sa bahay namin at handa kaming tulungan ka. Pero kailangan namin malaman ang totoo. Kung dapat kang pagkatiwalaan o hindi. Kung mabuti kang tao o masama. Muling tumahimik si Amaro. Halatang mabigat ang kanyang iniisip. Ngunit bago siya muling makapagsalita, ay biglang bumukas ang pinto at pumasok si Tatay Pilo. Gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Maayos ka na ba? Nauuhaw po ako. Arnold, ikuha mo siya na maiinom sa kusina. Tumayo si Arnold at mabilis na lumabas ng kwarto para sundin ang utos ng kanyang ama. Naiwan sa loob ang dalawa, natitigilan habang pinakikiramdaman ang isa't isa. Saan ka nang galing? Kakaiba ang kulay ng iyong balat at ang mga tattoo sa katawan mo. Parang may kinabibilangan kang grupo. Sabihin mo sa akin kung ano ang totoo. Salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Pero hindi ako madaling magtiwala sa tao. Hindi ko pwedeng sagutin ang mga tanong mo. Pasensya ka na. Ayos lang kung hindi pwede. Ngunit magpagaling ka kagad para makaalis ka na rin. Para makaiwas ka sa mga taong gumawa niyan sa'yo. Isa lang sana ang ipakikiusap ko. Gusto kong tumanaw ka ng utang na loob. Huwag na huwag mong sasaktan ng kahit na sino man sa pamilya ko. Tumahimik si Amaro at di sinagot ang kanyang kausap. Siya namang pagpasok ni Arnold sa silid at may dalang tubig. O eto kuya, uminom ka. Dahan-dahan ha. Nang matapos makainom, ay agad ibinaba ni Arnold ang baso sa ibabaw ng katabi nilang lamisita. Salamat. Hindi na nila pinilit pa na magsalita ang lalaki dahil bakas pa rin sa hininga nito at pagsasalita na nahihirapan pa rin siya dahil sa labis na panghihina. Kinabukasan, maagang bumangon si Arnold upang tingnan ang kalagayan ni Amaro. Pero naabutan niyang tahimik ang kwarto at napansing walang tao sa higaan. Nagtaka siya at nagsimulang hanapin ang lalaki. Pagpasok niya sa kusina, laking gulat niya nang makita ang lalaking nakaupo sa sahig, hawak ang isdang hilaw. Huli yun ng kanyang ama mula sa pangingisda. Kitang-kita niya kung paano ito kainin na parang isang gutom na hayop. Kuya Amaro! Anong ginagawa mo? Pasensya na. Hindi ko na napigilan. Gutom na ako. Kuya, hilaw yan! Hindi mo dapat kinakain ang hilaw na isda! Tumayo si Amaro. Iniwas ang tingin kay Arnold. Pinahid niya ang dugo at likidong dumadaloy mula sa isda sa kanyang bibig, gamit ang kanyang manggas. Pasensya na talaga. Hindi ko kayang ipaliwanag pero ganito ko. Hindi ko kayang kumain ng luto. Mga hilaw na pagkain lang ang nagpapabalik ng lakas ko. Nagtagal ang katahimikan. Nakatitig lamang si Arnold kay Amaro. Hindi makapaniwala sa nakita. Sino ka ba talaga? Ano ka ba? Huminga ng malalim si Amaro at muling tumingin kay Arnold. Arnold, gusto kong sabihin sa'yo. Pero kapag nalaman mo ang totoo,
Baka matakot ka sa akin. Matakot? May dapat ba akong katakutan sa'yo? Hindi ako tulad niyo, Arnold. Ang dugo ko, ang katawan ko, hindi normal. Hindi ako ganap na isang tao. Nagulat si Arnold sa sinabi ni Amaro, ngunit sa halip na tumalikod, nanatili siyang nakatayo. Hinihintay ang buong paliwanag ng kakaibang nilalang na kanyang iniligtas. Itinuloy niyang kainin ang hilaw na isda at hindi na siya pinilit ni Arnold na sagutin ang mga tanong tungkol sa kanyang pagkatao. Malinaw na umiiwas ang lalaki at tila hindi pa handang magkwento. Sa kabila nito, kahit na may kaunting takot at pag-aalinlangan siyang nararamdaman dito, ay inalok pa rin niya ang lalaki na manatili sa kanilang bahay hanggang sa tuluyang gumaling ang kanyang mga sugat. Mabilis ang paghilom ng katawan nito at yun ang isa pang hindi maintindihan ng pamilya ni Arnold, lalo na ang kanyang ina na patuloy pa ring ipinipilit na hindi talaga pwedeng pagkatiwalaan ang taong yun. Sinasabi ko na sa inyo, kapag lumakas ang lalaking yon at gumaling, lalabas ang tunay niyang pakay. Para kayong nag-aalaga ng ahas na siyang tutuklaw sa inyong mag-ama. Clara, sobra ka naman. Wala pa namang ginagawang masama ang tao ah. At bakit, ha? Hihintay niyo ba na may gawin siya? Kailan kayo kikilos? Kapag may kinain na siyang isa sa atin, ganun ba? Hinaan mo naman ang bibig mo. Baka marinig ka niya. Eh ano kung marinig niya? Wala akong pakialam. Mabuti na nga yung marinig niya para tabla naman ang hiya. Kung sakali man na tama ang hinala mo, hindi ba't dapat huwag natin siyang tratuhin tulad ng ginagawa mo? Dahil mas lalo niya tayong gagawa ng masama dahil sa masamang pakikitungo natin sa kanya. Alam mo, Clara, maski anong uri ng mabangis na hayop, kapag nagawa ng mabuti, marunong tumanaw ng utang na loob. Natahimik si Clara, hindi alam kung ano ang isasagot sa kanyang asawa. At nang muling magsalita ito, medyo hininaan na niya ang kanyang boses para hindi marinig ng taong pinag-uusapan nila. Hindi niyo ba napapansin? Mabilis gumaling ang mga sugat niya. Hindi yun normal. Alam nating parehas yun. Isipin mo, kahapon lang siya nabugbog, ngunit nakakalakad na kagad siya. Hindi lahat ng kakaiba ay masama na kagad. Huwag tayong mangusga. Natatakot lang naman ako, Pilo. Intindihin niyo sana ang mag-ama. Tay, Nay, naiintindihan ko po ang pag-aalala niyo pero nakikita ko sa kanya, mabait naman siyang tao eh. Pero kung sa tingin niyo po mali ako sa pagsagip sa kanya, patawarin niyo po ako. Pero gusto ko pa rin pong tulungan si Amaro hanggat kaya ko. Ang tigas talaga ng ulo mo, Arnold. Sana lang, hindi mo pagsisiyan ang ginagawa mo. Hindi na sumagot si Arnold. Lumabas na lang siya ng bahay upang puntahan si Amaro, nakasalukuyang nakaupo sa labas at tila nagmumuni-muni. Sa kabila ng pagdududa ng kanyang ina, nananatiling buo ang kanyang paniniwala na hindi masama ang lalaking kanyang iniligtas. At sa ilang araw pang pananatili ni Amaro sa tahanang yon, ay nagbunga ng magandang pagkakaibigan sa pagitan nilang dalawa ni Arnold. Sa kabila ng misteryo sa katauhan ng estrangero, natutunan ng lalaki na pagkatiwalaan siya. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nagiging malapit ang lalaki, hindi lamang kay Arnold, kundi maging sa matandang lalaki na si Tatay Pilo, kahit naduda pa rin at di niya makuha ang loob ni Aling Clara, na ilag pa rin sa kanya. Isang umaga, habang inaayos ni Arnold ang lambat na ginamit ng kanyang ama na nasa likod ng bahay, ay nagpaalam ang lalaki. Arnold, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Pero panahon na para umalis ako. Napatingin si Arnold, halatang nagulat sa sinabi ni Amaro. Bakit biglaan naman yata, Kuya Amaro? Tuluyan ka na bang gumaling? Hindi pa talaga, pero kaya ko na. Kailangan kong bumalik sa pamilya ko at tiyak na nag-aalala na sila para sa akin. Hindi ko rin gusto na ilagay kayo sa panganib ng dahil sa akin. Huwag mong isipin yun, Kuya. Hindi pa naman nangyayari, di ba? Tumayo si Arnold at iniabot ang kamay kay Amaro, na agad namang tinanggap nito. Pero kung yan ang desisyon mo, Kuya, hindi na kita pipigilan. Pero tandaan mo,
Ano man ang mangyari, bukas ang bahay na ito para sa'yo. Tatanawin ko itong malaking utang na loob, Arnold. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niyo para sa akin. Utang ko ang buhay ko sa inyo. Pumasok si Amaro sa bahay upang magpaalam kina Tatay Pilo at Aling Clara. Bagamat halatang hindi pa rin buo ang tiwala ni Aling Clara, tumango ito bilang paggalang sa desisyon ng kanilang bisita. Nang handa na si Amaro para umalis, lumapit siya kay Arnold. Paalam sa inyo. Habang naglalakad siya palayo, napansin ni Arnold na paika-ika pa rin maglakad ang kaibigan at hirap pa rin itong itaas ang kamay. Napatingin siya sa kanyang ama. Naintindihan naman yon ng isa at bahagyang tumango. Sandali, kuya. Saan po ba sa inyo? Isa sa mga tagong isla dito. Nararating naman yun ng mga bangka. Kung ganun, paano ka uuwi niyan? May bangka ka ba na pwedeng gamitin? Wala. May bangka ko dati. Pero nawala nang dahil sa mga lalaking yun. Lahat ng gamit ko kinuha nila. Alam ko may iniinda ka pa, kuya, at di ka pa masyado magaling. Mabuti pa iatid na kita sa inyo. Nagulat si Amaro at mukhang nag-aalangan pa. Ngunit bago pa man siya makatanggi, narinig nila ang pagtutol ni Aling Clara. Ano naman yung sinasabi mo, Arnold? Talaga bang gawain mo nang isubo ang sarili sa kapahamakan? At bakit mo siya ihahatid? Alam mo ba kung anong uri ng ugali meron ng taong yan? Tumigil ka, Arnold, ha? Nay, hindi naman ganun. Nakita niyo naman po si Amaro, di ba? Tignan niyo, paano siya uuwi sa ganitong kalagayan niya? Paano po kung may mangyaring masama sa kanya? Konsensya pa rin po natin yun. Hindi nga siya mapapahamak. Paano naman kung ikaw? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang basta-basta nagtitiwala sa kung sino-sino? Clara, tama na. May punto ang anak natin. Mahirap naman talagang hayaan ang bisita natin sa ganyang kalagayan niya. Hayaan mo na kung gusto siyang ihatid ng anak mo. Ayos lang po ako, Mang Pilo. Ayos na ho ako. Wag na ho. O ayan, sinabi niya wag na, di ba? Pumasok ka na sa loob ng bahay, Arnold. Pasok! Patawad, inay. Huli na po ito, pangako. Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Bahala ka! Sige! Matigas ang ulo niyong dalawa. Bahala kayo! Napailing ang matanda at napabuntong hininga. Halatang ayaw pa ring pumayag pero wala nang magawa. Kapag may nangyaring masama sa anak mo, Pilo, ikaw ang sisisihin ko. Paalam na po. Uuwi din po kagad. Arnold! Arnold, anak! Nay! Huwag ka mag-alala! Mag-iingat naman po kami! Nangiti si Tatay Pilo habang pinagmamasdan ang anak na nag-ayos ng gamit para sa paglalakbay. Siguraduhin niyo mag-iingat kayo, ha, anak? Ikaw na ang bahala dyan sa kaibigan mo. Ako na pong bahala, Tay. Tumango si Amaro, bahagyang ngumiti at sabay na sumakay ng bangka. Hanggang sa walang ano-ano, ay may napansin sila sa isang bahagi ng dalampasigan na may nagtatakbuhang mga tao. Parang may pinagkakaguluhan sila at nakikiusyoso. May narinig pa silang nagsisigawan at umiiyak. Kasunod nun, ang pagdating ng mga pulis na rumisponde. Sandali lang ha, may titignan lang ako kung anong pinagkakaguluhan nila doon. Tumango siya pero hindi na ito sumama at nagpaiwan na lang sa bangka. Nagdahilan ito na baka makita siya ng mga sumalbahe sa kanya. Pagdating niya doon ay nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Ang tatlong lalaki na nambugbog sa kaibigan niya. Sinubukan silang suriin kung may buhay pa at isa ang may natitira pang pulso. Agad nila itong dinala sa ospital. Puro galos at saksak ng matutulis na bagay ang makikita sa katawan ng mga yon. Napapikit si Arnold at napalunok ng dahil sa kaba habang iniisip kung sino ang maaaring gumawa ng karumal-dumal na krimen na yon. Bumalik sa kanyang alaala ang matalim na titig ni Amaro nung unang magkamalay ito. Hindi niya maiwasang tanungin ang sarili kung may kinalaman ba si Amaro sa nangyari. Walang imik siyang bumalik sa bangka. Ano nangyari? Di ka maniniwala. Yung tatlong lalaking nambugbog sa'yo, patay na silang lahat. Mabuti nga sa kanila.
Ha? Sige, alis na tayo. Gusto ko nang umuwi. At bago maglakbay ang bangka nila, dumaan sa harap nila ang dalawang matandang babae na nagsabing hindi tao ang pumatay sa mga lalaking yon, kung hindi isang aswang. Napanganga si Arnold sa kanyang narinig. Pinaandar na niya ang bangkang demotor. Habang nasa biyahe sila, hindi niya maiwasan ang hindi magtanong. Pwede ba kitang tanungin, kuya? Tungkol sa nangyari sa'yo? Ano ba talaga ang totoong dahilan kung bakit kanila sinaktan? Pinagbintangan nila akong pumatay ng mga manok sa lugar nila. Ano? Dahil sa manok? Nagbibiro ka ba? Yung mga manok ngayon, panabong nila. Kaya masamang-masama ang loob at handang pumatay para ipagiganti ang mga yon. Anong totoo? Ikaw nga ba ang pumatay sa mga manok na yon? Hindi. Nagkataon lang na napadaan ako malapit sa lugar na yon. At dahil nakita nilang ganito ang aking anyo, ako na kagad ang kanilang pinagbintangan. Grabe naman pala, no? Mapanghusga sila. Talagang binugbog ka ng dahil lang sa panabong na manok? Oo, tama ka. Dinala nila ako sa batuan sa may tabing dagat para dun unti-unting paslangin. Wala akong magawa. Akala ko na mga oras na yun ay katapusan ko na. Ang sasama nila. Mga hayop sila. Paano nila nagawa yun sa'yo nang wala man lang pruweba? Hindi na sila naghanap ng pruweba dahil kilala nila ang tulad namin. Kilala nila ang angka namin. Kaya takot sila. Eh yung tatlong lalaking yung kuya, may kinalaman ka ba sa nangyari sa kanila? Matalino kang bata, Arnold. Pero nagkakamali ka. Tulad ng una ko sinabi kanina, hindi ako pumaslang sa kanila o sa kahit na sino sa mga kalahi nila. Habang nagkwekwentuhan, ramdam ni Arnold ang bigat ng pinagdadaanan ng kanyang kaibigan. Kitang-kita sa mukha nito ang sakit at sama ng loob, at doon niya napagtanto kung gaano kalalim ang naging epekto ng mga maling bintang sa kaibigan. Sa bawat salitang binibitiwan ni Amaro ay may bahid ng galit at pagkabigo na hindi maikubli. Pagdating nila sa pampang ng isla, bumaba sila sa buhanginan at natanaw ng binata ang isang maliit na kubo sa tabi ng isang puno ng nyog. Akala niya yun na ang bahay ng kaibigan, ngunit walang ibang tao sa paligid na nasabi niyang kamag-anak niya. Naglakad sila papunta sa kubo at nang makapasok na, dumiretso na si Amaro sa papag na yari sa kawayan. Walang imik si Arnold habang pinagmamasdan ang kaibigan, ngunit natigilan siya at bahagyang napaatras nang makita niyang hinugot nito ang napakatalas na kampilan. Isang sanda tayo na napakatalas na ginamit pa nung sinaunang panahon. Ang hawakan nito ay gawa sa isang sungay ng kalabaw na may nakadisenyong ulo ng hayop. Sandali kuya, anong gagawin mo sa bagay na yan? Kailangan natin to para sa proteksyon habang pauwi sa amin. Proteksyon? Sa ano? Eh wala naman tao rito ah. Hindi tao ang dapat mong katakutan dito. Maraming panganib sa kagubatan sa pupuntahan natin. Paano? Anong klaseng panganib? Hindi mo gustong malaman, Arnold. Pero makabubuti kung may sandata tayo. Pasensya ka na Kuya Amaro, pero hindi na ako sasama. Kailangan ko nang bumalik. Marami pa akong gagawin sa bahay eh. Naiintindihan ko. Pero sana sumama ka. Gusto kong ipakilala ka sa mga magulang ko. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Panigurado magpapasalamat sila sa'yo. Eh, hindi na talaga kuya, hindi na kailangan. Pasensya na. Salamat na lang sa alok mo. O sige, pero mag-iingat ka pa uwi. Humakbang na siya pabalik sa bangka, pero laking dismaya niya nang makitang inaanod na ng alon ang kanilang bangka. Hoy! Ang bangka ko! Anak ng... inaanod! Ano nangyari? Ayun oh! Nasa malayo na! Tinangay ng alon eh! Malas. Biglang taas ng tubig. Hindi natin yan maaabutan. Anong gagawin ko? Nakalimutan kong itali. Paano ako makakauwi niyan? Wala ka magagawa ngayon, kundi sumama sa akin. Pero... Wala nang pero-pero, Arnold. Hindi ligtas magpaiwan dito kapag ganitong oras. wala na ba talagang ibang paraan?
Sumama ka na. Hindi kita ipapahamak. Magtiwala ka sa akin. Pero sila tatay at nanay, siguradong mag-aalala sila sa akin eh. Wala na tayong magagawa. Wala kang pagpipilian kundi ang sumama sa akin. May mga bangka kami doon. Ihahatid ka namin bukas ng umaga. Oh, ano namang nakakatawa? Nabaliktad kasi. Ihahatid kita tapos ihahatid mo din ako. Ang labo, di ba? Sira, halika na nga. Malayo pa ang lalakarin natin. Kuya, yung pamilya mo ba, ayos lang sa kanila na may bisita kayo? Hindi sila sanay sa ibang uri ng tao, pero tiyak ko matutuwa sila sa'yo. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Napansin niya na masyadong masukal ang daan. Kailangan pang tabasin ang matataas na talahib at mga damo para makadaan sila. Gayun din ay narinig ni Arnold ang iba't ibang ungol ng mga hayop. May malayo, may malapit. Paminsan-minsan ay napapalingon siya sa likuran dahil pakiramdam niya ay may nakasunod sa kanila. Ilang sandali pa ay tumigil si Amaro at tumingin sa kanya. Kumuha ito ng dahon at dinurog. Ginuhitan ng berdeng katas ang kanyang noo. 3 guhit gamit ang daliri nito. Para sa naman to, kuya? Para sa proteksyon. Sa panganib dito sa gubat? Proteksyon. Laban sa aking mga kasamahan. Ha? Bakit? May dapat ba akong katakutan sa kanila? Basta, makikita mo na lang mamaya. Naku kuya, wag mo akong ipapahamak ha. Naniwala sa'yo ang tatay ko. Nagtiwala siya sa'yo. Utang mo ang buhay mo sa akin, tandaan mo yan. Huminahon ka. Marunong akong tumalo ng utang na loob tulad ng sinabi ko. Taka nga pala, maging mapagmatsyag ka dito sa gubat. Talasan mo ang pakiramdam mo. Bakit? Dahil ang lugar na to, ang gubat na to, ay pugad ng mga aswang. Hindi alam ni Arnold kung nagbibiro lamang ba si Amaro o sadyang sinasabi nito ang totoo upang manakot. Ngunit sa mga oras na yon, ramdam niya ang bigat ng sinabi nito at hindi niya mapigilang makaramdam ng takot. Para bang gusto niya nang tumakbo pabalik sa dalampasigan upang iwanan ang kakaibang sitwasyon na kinakaharap niya. Lumaki si Arnold na may takot sa mga kwento tungkol sa halimaw, aswang at iba pang nilalang na laman ng mga alamat. Totoo man na mga ito o hindi, hindi niya maitatanggi ang kaba sa kanyang dibdib tuwing naiisip niya ang ganitong klase ng mga nilalang. Nang matapos magsalita si Amaro, halos marinig ni Arnold ang malakas na tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay mawawala siya sa sariling bait habang bumabalik-balik sa isip ang sinabi ng kasama tungkol sa kanyang pamilya. Pagdating nila sa kanilang patutunguhan, bumungad kay Arnold ang isang simpleng komunidad na tila napalayo sa makabagong panahon. Nakatayo ang mga kubo na yari sa kugon at talahib. Maayos na hinabi ang mga pinatuyong dahon para gawing dingding at bubong. Ang lugar ay napapalibutan ng matataas na puno na nagbibigay ng lilim sa buong pamayanan. May mga nakita siyang ilang kalalakihan na tila nakabantay sa paligid. Ang kanilang katawan ay puno ng kakaibang tato na tila mula sa sinaunang tradisyon. Tanging bahag lang ang panakip nila sa kanilang katawan. Nang igala niya ang kanyang mga mata, napansin niyang sa bawat tahanan ay may nakaupong babae na abala sa kanilang ginagawa. Ang lahat ng mga tao doon, kaparehas ng kulay ng balat ni Amaro, maputi o mapusyaw. Napatayo sa likuran ni Amaro si Arnold, lalo nang makitang nakatingin sa kanila ang lahat ng mga tao. Ang mga lalaki, itinutok ang mga pana sa kanila, parang inaabangan ang kanilang ikikilos. Pero nang mapako ang tingin nila sa noo ni Arnold at nang makilala nila si Amaro, dahan-dahan nilang ibinaba ang kanilang sandata. Pasensya ka na. Natakot ka ba sa kanila? Huwag ka mag-alala. Mababait ang mga tao dito sa amin. Amaro, bakit ngayon ka lang? Pasensya na po. Kung di po ako agad nakauwi. Naliis ako ng landas, kaya natagalan ako bago makabalik. Ganun ba? Pinag-alala mo ang iyong ina. Sino yung kasama mo? Siya nga ho pala si Arnold.
Isa po siyang bayani. Tinulungan niya ako laban sa mga gustong pumatay sa akin. Arnold, sila ang mga kasama ko. Muli, salamat sa pagkakaligtas sa akin ha. Isa-isa silang nagsilapitan kay Arnold. Kinuha ang kanyang kamay at nagbigay galang. Salamat sa pagkakaligtas mo kay Arnold. Wala pong anuman. Tatanawin naming utang na loob ang ginawa mo. Balang araw, masusuklian namin ang iyong kabutihan. Naku, wag na po. Wala pong anuman yun. Wag niyo po akong bayaran. Ayos lang po talaga yun. Ginawa ko lang po kung anong nararapat. Habang ang mga tao ay nagbigay galang at ipinakita ang kanilang pagkilala sa kanyang tulong, nakaramdam si Arnold ng kaunting kapanatagan. Sa kabila ng takot at agam-agam na bumabalot sa kanya, nakita niya ang magandang pagtrato mula sa mga tao sa paligid. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap, tinawag siya ni Amaro. Halika Arnold, ipapakilala kita sa mga magulang ko. Pumunta sila sa isang bahay at doon ipinakilala ni Amaro ang kanyang ama at ina. Tulad ng ibang kasamaan, nagpasalamat din ang mga ito sa kanya. Umiiyak na hinaplos ng ginang ang mga kamay ni Arnold. Ito ang tanda ng kanyang pasasalamat. Samantalang ang ama naman ni Amaro ay binigyan siya ng ginto. Ginto? Pero bakit niyo po ako binibigyan ng ganito? Dahil bihira lang kami makakilala ng taong may tunay na malasakit sa mga katulad namin. Pero nakakahiya po. Kunin mo na yan. Regalo yan sa'yo ng aking mga magulang. Huwag mong tanggihan. Sige. Salamat kung ganun. Salamat po sa regalo nyo. Mga kasama, ipaganda natin ang masarap na pagkain ng ating bisita. Agad ipinaganda si Arnold ng mga makakain ng pamilya ni Amaro. Isang malaking lamesa ang puno ng iba't ibang pagkain, mga yamang dagat at gubat. Nakalatag ang mga talaba, alimasag, isda at karne na inihanda nila para kay Arnold. Sakto ang pagdating mo, Arnold. May selebrasyon kami ngayon dito. Anong selebrasyon? Anong klaseng pagdiriwang? Isang pasasalamat namin sa mga biyayang natamo namin mula sa kalikasan. Para sa mga ani, mga huli sa dagat, at sa dagdag na buhay sa loob ng 1 taon. Wow! Parang piyesta kung ganun. Yun ang tawag nun sa amin eh. Kaya pala ganito kadami ang pagkain dito. Piyesta pala talaga. Oo, piyesta. Isang pagkakataon para magbigay pugay at magpasalamat sa lahat ng biyaya. Kaya sana, magsaya ka at makasama namin sa aming selebrasyon. Maraming salamat ah. Huwag ka mag-alala. Mag-i-enjoy ako. Habang nagsasalita si Amaro, napansin ni Arnold ang saya at kasiyahan sa mga mata ng mga tao sa kanyang paligid. Ang anumang takot na nararamdaman niya ay tuluyan nang nawala at mas lalong gumaan ang pakiramdam niya nang una niyang tikman ang mga pagkaing nasa harap niya. At nang magsimula na siyang kumain, ay nagpaalam na ang iba nilang kasamahan upang bumalik na sa kani-kanilang gawain. Naiwan na lamang si Arnold at Amaro na kumakain. Masaya akong makilala ang pamilya mo, Kuya Amaro. Pero nag-aalala ako. Baka hinahanap na rin ako ng aking mga magulang. Lalo na't hindi naman lingid sa'yo na may konti silang duda sa'yo. Huwag ka mag-alala. Bukas na bukas iaatid kita pabalik sa bahay nyo. Nais ko lang na maging komportable ka sa amin. Salamat talaga, Kuya. Nagpapasalamat ako sa kabutihan nyo at sa napakasarap na pagkain to. Wala ka naman. Magpahinga ka na pagkatapos natin kumain para wala ka na stress. Hindi ah, ayoko magpahinga. Mas gusto ko na ipasyal mo ako dito sa inyo para masulit ko naman maski isang araw lang. Nang matapos nga silang kumain, ay ipinasyal siya ng kanyang kaibigan. Agad niyang napansin ang mga patibong sa paligid. Ito mga patibong, para saan ang mga to? Hindi ba to delikado para sa inyo? Delikado. Pero karamihan sa mga tao dito sa amin, hindi pinupunta ng lugar na ito. Lalo na yung mga bata. Ganon? Eh bakit mo ako pinunta dito? May masama ka bang balak sa akin? Ikaw talaga. Kung may masama akong balak sa'yo, kanina ko pa sana ininom ang dugo mo. Ano? Anong sinasabi mo? Nagbibiro lang ako. Hindi ko to kadalasang pinupuntahan dahil nga hindi naman lahat sa amin kabisado ang mga inilagay na patibong dito. Nag-iingat din kami, syempre. Kung ganon,
Bakit kayo merong ganito? Di ba kayo lang naman na nakatira dito sa isla? Nagkakamali ka, Arnold. Kung natatandaan mo, binalaan kita kanina, di ba? Totoo yun. Pinamumugaran ng mga aswang ang islang to. Ibig sabihin totoo yun? Nagbibiro ka na naman ba? Hindi ako nagbibiro. Ang mga patibong na ito ay ginawa para proteksyon laban sa kanila. Habang naglalakad sila pabalik, napansin ni Arnold na seryoso ang ekspresyon sa mukha ng kasama. Kinagabihan, paglabas nilang dalawa ni na Amaro ay nakita ni Arnold kung paano magdaos ng pista ang tribo. Sa gitna ay nagkakatipon ang bawat isa. Nakapalibot sila sa isang malaking siga. Sa loob ng bilog ay may mga sumasayaw ng tradisyonal na sayaw. Sumasabay sa ritmo at tugtog ng mga katutubong instrumento, mga tambol, gong at plauta. May iba naman na hindi nakasali sa bilog. Nakagrupo sila na nasa ilalim ng mga puno. May nakalagay sa mga lamesa nila na iba't ibang masasarap na putahe at alak o yung tinatawag nilang tuba. Ang mga pulutan ay mukhang espesyal at may kakaibang lasa. Napangiti si Arnold nang masaksihan ang kakaibang samahan ng mga taong yun. Lahat ay masaya. Lahat nagtutulungan at magkakasamang nagpapasalamat sa mga biyaya. Tuwang-tuwa siya sa makulay na kultura ng tribong yun. Ang mga tao, ang kanilang kasiyahan, parang mga walang alalahanin sa mundo. Dito kayo, Amaro, Arnold. Halina, makisalo kayo sa amin. Lumapit ang dalawa sa mesa kung saan nakagrupo si Buhaton. Si Buhaton ay isang matipuno at malakas na lalaki. Siya ang pinuno ng mga mandirigma sa kanilang tribo. Matangkad siya at halatang batak ang pangangatawan, bunga ng matinding pagsasanay at pakikidigma. Ang kanyang muka ay matapang at may pilat sa muka mula sa noo hanggang sa pisngi. Ang buhok niya ay mahaba, maitim at nakatirintas. May nakalagay na balahibo ng ibon, simbolo ng kanyang posisyon bilang lider. Suot niya ang isang bahag na may magandang tela at ang kanyang katawan ay may tato na kumakatawan sa bawat tagumpay niya sa digmaan. Isang klase ng digmaan na hindi tao sa tao, kundi tao laban sa mga aswang. Ang bawat guhit o larawan ay katumbas ng mga kalabang kanyang napatay. Tulad ni Amaro, meron din itong hawak na kampilan. Tikman mo ito, kaibigan. Baka di ka pa nakakatikim ng ganito. Ano po ba ito? Karne po ba ito ng anong hayop? Mukhang mabango ah. At mukhang masarap. Sige na, tikman mo muna. Masarap nga. Malinamnam at malambot ang karne. Ano po ba ito? Karne yan ng unggoy. Bigla siyang natigilan sa kanyang narinig. Pero dahil nalasahan na niya at totoo namang masarap, binaliwala na lamang niya na karne yun ng unggoy. Kain ka lang ng kain. Oh, kumuha pa kayo rito ng tuba. Magpapakalasing tayo ngayong gabi at magsasaya. Habang nagkakasiyahan ang lahat sa pista, biglang nagkagulo ang mga tao. Tumakbo ang isang lalaki na punong-puno ng sugat. May paparating! Magsipaganda kayo! Malapit na sila! Magsipaganda kayo! Biglang tumigil ang musika at sayawan. Ang dating masayang ingay ay napalitan ng kaguluhan. Mabilis na kumilos ang lahat. Lahat ng kababaihan, bata at patatanda, bumalik sa mga tahanan nyo! Magsitago kayo! Nagkanya-kanyang kilos ang mga tao. Ang mga lalaki ay nagakot ng mga pana, palaso at kampilan mula sa kanilang mga imbakan. Anong nangyayari? Sino ang mga paparating? Ang mga kaaway, susugod na mga aswang. Dali na, magtago ka muna sa loob ng bahay namin. Dali! Hindi ka pwede makisali sa digmaan. Ibabalik pa kita na ligtas sa iyong mga magulang. Pero paano kayo? Matagal na naming inaasahan to. Hindi ka pamilyar sa laman ng to, kaya sige na, magtago ka na. Heto ang pana at palaso. Kung sakaling kailanganin mo, gamitin mo. Pana? Teka, hindi ko alam gamitin to. Hindi mo kailangan maging biyasa dyan. Kapag nasa harap mo na mga aswang, kailangan mo lang ipagtanggol ang sarili mo. Hindi ka pwede magpabaya. Pero paano ako? Paano kung hindi ko kaya? Ay, hindi ako handa para dito. Kung gusto mong mamatay, huwag mong gamitin.
Lumingon si Arnold sa kanilang mga kasamahan. Ang lahat ay abala sa paglalagay ng mga depensa at paghahanda ng mga armas. Tatakbo na sana si Arnold papasok sa bahay ng kaibigan, pero biglang humarang sa kanyang daraanan ang isang malaking baboy ramo. Malakas ang ungol nito at galit na nakatitig sa kanya. Naglalaway ang bibig na punong-puno ng matatalas na pangil. Bigla nitong sinugod si Arnold, ngunit agad na nakalapit si Amaro at tinagpas ng hawak niyang kampilan ang ulo ng nilalang na yon. Napugot ang ulo nito at gumulong sa lupa. Wala ng panahon, Arnold! Kailangan mo lumaban! Sikapin mo manatili sa tabi ko! Halos mabingi si Arnold sa lakas ng tibok ng kanyang puso habang nakatingin sa anyong tao ng baboy ramo na ngayoy nakahandusay na sa lupa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang pana na hindi niya alam kung paano gamitin. Ano yan, Amaro? Ano yan? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Mga aswang ang kalaban namin sa islang ito. Sila ang mga nilalang na kaya magpalit ng anyo mula sa pagiging tao hanggang sa maging hayop. Hindi makapagsalita si Arnold. Natulala sa nakita. Muli siyang hinawakan ni Amaro sa balikat. Pilit na ibinabalik ang atensyon nito. Wala nang oras para matakot, Arnold. Kailangan mo magpakatatag. Kung hindi ka mabubuhay dito. Teka, kuya. Natatakot ako. Gusto ko nang umuwi sa amin. Hindi ko to kaya. Kaya mo, Arnold. Kailangan mong kayanin. Isipin mo ang pamilya mo. Maganda ang lahat. Andiyan na sila. Mabilis silang kumikilos. Maganda. Panatiliin ang posisyon. Ihanda mga patibong. Nagsimula nang marinig ang malalakas na yabag mula sa gubat at ang mga ungol ng mga mababangis na hayop. Biglang sumulpot mula sa dilim ang maraming nilalang na may kakaibang anyo. Ang ilan ay mukhang hayop, ngunit may malataong katangian, habang ang iba naman ay tila ganap na tao, ngunit may mga matang nagliliyab sa galit. Mabilis ang kilos ng tribo ni Amaro. Ang mga patibong na kanilang inilagay ay nagsimulang gumana, ngunit marami pa rin ang nakalapit. Mga kasama! Laban! Sa gitna ng kaguluhan, nagpasya si Arnold kahit nanginginig ang kanyang kamay. Itinaas niya ang hawak na pana at ipinangako sa kanyang sarili na lalaban siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang nagpapatuloy ang laban, isang kasamahan ni Amaro ang napuruan ng isa sa mga aswang. Bumaon ang matatalas na kuko nito sa katawan ng lalaki at nawakwak ang kanyang tiyan. Ang eksena ay napakabrutal at ang sumunod na sigaw ng biktima ay tumagos sa pandinig ni Arnold. Napahiyaw si Arnold, puno ng takot at galit, at sa hindi malamang dahilan, nagawa niyang asintay nito gamit ang pana. Ngunit ganun na lamang ang takot na naramdaman niya nang makitang sumablay ang kanyang unang pagtira at di natamaan ang mabangis na aswang. Ang aswang ay tila nainis lamang at biglang sinunggaban si Arnold. Nakagat ito sa kanyang binti. Napasigaw siya dahil sa matinding sakit. Bumagsak siya sa lupa. Pumaibabaw kagad sa kanya ang aswang. Sa isip ni Arnold ng mga oras na yon ay katapusan na ng kanyang buhay. Ngunit bago pa siya mapatay nito, isang matulis na palaso ang tumama sa katawan ng aswang. Si Amaro, galing sa kanya ang asinta na yon. Kinuha nito ang pana ng kasamahan dahil wala ng oras upang lapitan pa ang kaibigan. Ang aswang ay agarang natumba at nanghina hanggang sa mamatay. Ayos ka lang ba? May sugat ka. Nakagat ka ng aswang. Napayakap ng mahigpit si Arnold kay Amaro at napaiyak ng dahil sa takot at sakit. Kalma lang. Kumalma ka. Huminga ka na malalim. Wala kang dapat na ikatakot. Tignan mo ko sa mga mata. Makinig ka. Kailangan nating gamutin kagad ang sugat mo. Sige na, Amaro. Dali mo siya sa loob ng paggamutan para malapatan ang gamot ang kanyang mga sugat. Kuya, akala ko katapusan ko na kanina. Pero iniligtas mo ako. Hindi kita hayaan mapahamak. Halika na, bago pa tayo muli sugurin ng mga aswang. Kaya mo ba tumayo? Kakayanin ko, kuya. Tama yan, ganyan nga. Kailangan mo kayanin.
dahil kailangan matanggal kagad ang lason sa kagat ng aswang. Kung hindi, mas lalong lalala ang kalagayan mo. Anong ibig mo sabihin? Ano mangyayari sa akin? Magiging aswang ka, Arnold. Magiging aswang ka rin. Hindi! Ayoko, kuya! Ayoko maging aswang! Tulungan mo ako! Tumayo ng tuwid si Arnold at sinikap na mapabilis ang kanyang paglalakad hanggang sa nakarinig siya ng mahina hanggang sa papalakas na tawa. Kuya, bakit ka naman tumatawa? Wala. Natatawa lang ako. Nang madala siya sa silid, agad na nagmadali ang mga kababaihan sa pagkuha ng tamang gamot para sa kanya. Piniga ang isang uri ng kakaibang dahon na noon lang nakita ni Arnold. Napapikit siya nang maramdaman ang nanunuot na hapdi mula sa kanyang mga sugat. Ang hapdi! Aray ko! Ang hapdi! Kaya mo yan! Kayanin mo para mawala ang lason! Kaya niyang alisin ang lason? Oo, tradisyon namin to. Epektibo sa ganitong klaseng sugat. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Magtiwala ka! Samantala sa labas, sa kabila ng matinding banta, malinaw na lumalamang na ang tribo ni na Amaro sa laban. Ang kanilang mga kagamitan, lalo na ang kampilan at mga pana, ay naghatid ng matinding pinsala sa mga aswang. Ang iba ay namatay at ang iba naman ay matinding nasugatan. Narinig nila sa labas ang sigaw ni Buhaton. Konting at mga kasama! Ang ibang aswang tumatakas na! Habulin sila! Si Arnold ay ilang beses na napabuga ng hangin, tila nakaramdam ng kapanatagan nang marinig ang sigaw ng lider. Humanga siya sa mga taong yun dahil sa kanilang katapangan at pagkakaisang harapin ng sama-sama ang mababangis na aswang. Habang abala si Amaro sa pag-alalay kay Arnold, pumasok si Buhaton na may bitbit na dugo ang kasamahan. Amaro, marami pang sugatan sa labas. Kailangan natin pagtuunan ng pansin ng iba pa nating mga kasama. Ang mga aswang, ano na po nangyayari sa labas? Tumakas na ang ilan sa mga nabuhay na aswang. Marami-rami rin tayo napaslang sa kabilang panig, Amaro. At sigurado ko na matagal bago sila muling makidigma. Mahina na ang kanilang puwersa. Salamat naman kung ganun. May panahon ulit tayo para maghanda. Oo, muli tayo maghahanda para sa muli nilang pagsalakay. Arnold, dito ka lang ha. Tutulungan ko lang sila madala ang mga sugatan at magamot dito. Sige. Ayos lang ako dito. Sinundan na lamang ng tingin ni Arnold ang kaibigan. Naramdaman niyang unti-unti na ngang naglalaho ang kirot sa kanyang binti. Lumabas mula doon ang itim na dugo na ayon sa babaeng bumagamot sa kanya ay ito na nga ang lason na dulot ng kagat ng aswang. Ligtas na po ba ako? Tumango ang babaeng nasa kanyang harapan na panatag naman ang binata sa kumpirmasyong yon. Sa labas ay abala na ang mga katribo ni Mang Amaro sa paglilinis ng mga kalat sa kanilang bakuran. Dinagdagan nila ang kahoy sa siga at lumikha ng isang mas malakas na apoy. Doon nila inihahagis ang mga katawan na mga naipong katawan ng aswang. Tinutupok nila sa apoy ang mga ito upang hindi na muling makabangon. Nang matapos ang mga gawain sa labas, ay muling binalikan ni Amaro ang kanyang kaibigan. Paano niyo nagagawang humarap sa ganito mga klase ng nilalang? Sa inyo hinuhugot ang lakas ng loob niyo, Kuya Amaro. Kailangan mong maintindihan. Sa lugar na ito, ganito ang buhay namin. Hindi namin pwedeng takasan ng mga halimaw na yon. Ang tangi namin magagawa ay harapin sila para mapanatili ang kapayapaan sa aming tribo. Napaisip si Arnold nang maalala niya na nakarating sila ni Amaro sa isla at napagtanto niya na posible kaya na ang mga aswang naman ang makarating sa kanilang baryo. Nag-alala siya sa kanyang mga magulang sa isiping yon. Kuya Amaro, naisip ko lang. Kaya din ba ng mga aswang na makapunta sa baryo? Matagal na silang pabalik-balik sa lugar nyo at sa mga karatig na bayan. Alam mo bang sa paraang yon ay nakakalikha sila ng isang malaking hukbo? Yun ang palagi nilang pinaghahandaan. Kuya, ang mga taong sinasabi mo, kaya nyo sila pinapatay para mapigilan sila sa kanilang mga plano sa pagpaparami ng kanilang mga lahi, di ba? At ang mga lalaking bumugbog sa'yo, mga aswang sila.
Oo, tama ka. Pero hindi talaga ako ang pumatay sa kanila. May mga kasama ako na naghahanap sa kanila. Mga kasama, hindi lamang para pigilan sila sa masama nilang hangarin. Katungkulan din namin pangalagaan ng mga tao sa inyong baryo. Kaya maling-mali na husgahan kayo dahil sa inyong anyo. Dahil kayo ang pumoprotekta sa aming baryo. Trabaho namin yon upang mapanatili ang balanse sa isla at sa mga karatig na lugar para hindi na lumawak ang pinsala ng mga halimaw na yan. Kuya, nag-aalala ako para sa mga magulang ko. Huwag ka mag-alala. Pag uwi mo bukas, sa'yo na ang pana at palasong yan. Mag-practice ka sa paggamit niyan para may pagtanggol mo ang inyong sarili at ang iyong pamilya. Kailangan mo lang maging matapang. Tama ka, kuya. Kailangan ko lang na maging matapang. Kinabukasan ay maagang naghanda si Arnold para sa kanyang pag-uwi. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Pero sa tingin ko, kailangan ko nang bumalik sa amin. Nag-aalala na panigurado ang pamilya ko. Naiintindihan ko. Ngunit hindi ko hahayaang umalis ka na mag-isa. Teka, anong ibig mo sabihin? Hindi ba't usapan natin na iahatid kita sa inyo pauwi? Hindi ligtas ang dagat. Lalo na't ang gagamitin mo ay ang balsa namin. Balsa? Hindi bangka? Oo, balsa lang. Pero matibay yun. Magtiwala ka lang. Hindi ako sanay sa ganun. Baka hindi ko kayanin. Kaya mo. At para mas kampante ka, sasakay ako kasama mo. Hindi kita pababayaan. Saka may ilang kasama din ako na muli maghahanap at papatay ng mga aswang. Sigurado ka ba? Oo nga, ang kulit mo naman eh. Kami ang bahala sa'yo. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Ang balsa namin, nakakatawid yan kahit malakas ang alon. Sige po, sinabi niyo eh. Salamat. Saka, sorry nga pala sa inyo. Ha? Bakit ka humihingi na sorry? Kasi, minsan nakitang pinagkamalan na aswang. Walang problema sa akin ng bagay na yun. Sanay na ako. O kami, napagkamalang mga aswang. Pero kasi, bakit nga ba medyo naiiba kayo? Ayon sa nakagistan naming kwento ng aming pinagmulan, ang mga ninuno namin ay nagsimula sa lahi ng isang mandirigmang tao at isang engkantada. Engkantada? Totoo ba yan o kwentong alamat lang? Totoo para sa amin. Pinaniniwalaan naming ang aming lahi ay bunga ng pagmamahala ng isang mandirigmang tao na naligaw sa islang ito at isang engkantada na nagligtas sa kanya. Ngunit dahil pinaghalo ang dugo nila, hindi naging normal ang kanilang naging mga anak. Kaya pala mabilis gumaling ang mga sugat mo. Nagsimula na silang sumakay sa balsa at maglakbay. Pagdating nila sa kalagitnaan ng laot, biglang huminto sa pagsagwan ang mga kasamahan ni Amaro. Isa-isa silang kumaway nang may ngiti sa kanilang mga labi. Dahan-dahang pinaabante ang balsa at ayon kay Amaro, papunta ang balsang yon sa mga karatig na baryo para gawin ang kanilang mga tungkulin. Nang makarating na sila sa dalampasigan ni na Arnold, ay tuluyan nang nagpaalam sa kanya si Amaro. Paano yan? Mukhang kailangan na natin magpaalam sa isa't isa, Arnold. Masaya akong nakilala ka. Salamat sa'yo. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Salamat din, Kuya Amaro. Iniligtas mo din ang buhay ko. Mag-iingat ka, ha? O, eto mga gamit. Baka makalimutan mo pa. Salamat. Umuwi na si Arnold. Sa bungad pa lang ng kanilang bakuran ay nakita na niya ang kanyang ina. Nakatanaw sa kanilang bintana na para bang sadyang inaabangan ang kanyang pagbabalik. Nang makita siya ni Aling Clara, bigla itong tumakbo palapit sa kanya. Arnold! Arnold, anak ko! Diyos ko, salamat sa Diyos at nakauwi ka na! Sorry po, Nay. Mukhang pinag-alala ko po kayo ng gusto. Oo, kahapon pa kami di mapakali ng tatay mo. Dahil yung bangka natin, natagpuan palutang-lutang sa laot pero wala ka dun, anak. Akala ko'y may masama nung nangyari sa'yo. Ano ba nangyari? Pagbaba po kasi namin ng dalampasigan, nakalimutan ko pong itali. Kaya tinangay po ng alon. Pasensya na po, Nay. Hindi nagtagal, dumating din si Tatay Pilo
na halatang galing sa paghahanap sa kanya. Basang-basa ang damit nito sa pawis. Aba, anak! Narito na ang anak ko! Dumating na siya mga kapitbahay! Narito na ang anak ko! Tay naman, isang gabi lang naman po ako nawala. Aba, isang gabi ka nga nawala, pero labis kami nag-alala ng nanay mo. Tay, mahal na mahal ko po kayo ni nanay. Aba, bakit ka ba umiiyak? May nangyari ba sa'yo? May ginawa ba sa'yo si Amaro? Wala po. Sila Amaro, isang tribo po sila sa isla. Mababait po sila at masasaya kasama. Talaga, anak? Opo, heto nga oh. Niregaluhan po nila ako ng pana at palaso. Sa kaginto. Aba, mababait naman pala. Patingin anak ng gintong ibinigay sa'yo. Abay, wow! Ang gaganda at ang kikinang. Talaga bang ibinigay sa'yo to, anak? Baka ninakaw mo to, ha? Nay naman, di naman po ako magnanakaw eh. Regalo po sa akin yan ng tatay niya dahil sa pagkakaligtas ko kay Kuya Amaro. Anong ito, anak? Bihira na itong makita. Po? Bakit, tay? Ano po meron dyan sa pana na yan? Ang mga ganitong pana ay hindi basta-basta. Sagrado ito at gawa ng mga tribong may malalim na koneksyon sa mga sinaunang elemento. Nagpatuloy siyang pag-aralan ang disenyo ng pana, ang mga ukit at simbolo sa kahoy na hindi masyadong napansin ni Arnold. Anak, alam mo bang hindi lahat ng tao ay binibigyan ng ganitong sandata? Isa itong tanda ng pagtitiwala nila sa'yo. Naramdaman ni Arnold ang kasiyahan sa kanyang puso nang marinig ang sinabi ng kanyang ama. Hindi niya inakala na ang simpleng pagtulong kay Amaro ay magdadala sa kanya ng ganong klase ng pagkilala at pagpapahalaga mula sa tribong puti. Teka, kumain ka na ba, anak? Ayos ka lang ba? Kumain na po ako, Nay. Pero kasi parang bigla ko pong namiss sa mga luto nyo eh. Nako, wag mo na nga akong binobola. Isang araw ka lang nawala. Sa hapagkainan, habang pinagsisilbihan siya ng kanyang ina, ramdam ni Arnold ang pagmamahal at pag-aalaga ng kanyang pamilya. Sa kabila ng pagod at hirap na kanyang naranasan, naramdaman niya ang init ng kanilang tahanan. Tahimik siyang nagpasalamat sa kanyang isipan sa pagkakaroon ng pamilya na handang gawin ng lahat para sa kanya. Sa pag-aakalang natapos na ang kwentong kababalaghan sa buhay ni Arnold, pagsapit ng gabi ay di niya inaasahang muli siyang gagambalain ng mga aswang. Maingay ang paligid sa buong baryo dahil sa malalakas na alulong ng mga aso. Nagising siya, pati na ang mga kasama niya sa bahay. Mabilis siyang bumangon at dinampot ang pana mula sa ilalim ng kanyang higaan. Bahagyang binuksan niya ang bintana at sinilip ang labas. Napansin niyang may 4 na aswang ang lumilikha ng kakaibang ingay mula sa labas ng kanilang bahay. Ang mga nilalang na yon, katulad ang anyo sa mga aswang na nakalaban nila sa isla kagabi. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang kwarto at pumasok si Tatay Pilo. Nakita ni Arnold ang pagkabahala sa mukha nito. Arnold, Dio, maganda ka! Hindi pagkaraniwang mga nilalang ang nasa labas! Tay, mga aswang nga po mga yan, alam ko. Nakita ko na po sila kagabi. Nagulat si Tatay Pilo sa sinabi ng kanyang anak. Ano sinabi mo, anak? Paano? Bago pa man makasagot si Arnold, biglang may malakas na kalabog mula sa dingding ng kanilang bahay. Ang buong istruktura ay parang mayayanig sa bawat pagbalya. Tila sinusubukan nilang sirain ang kanilang dingding para makapasok. Anong gagawin natin, Pilo? Ano pa nga ba? Eh di lalaban tayo! Ikaw naman, nakalimutan mo na bang dating antingero ang asawa mo? Akong bahala sa mga yan! Matagal na yon, Pilo. Mga bata pa tayo noon. Para sabihin ko sa'yo, Clara, hindi pa ako kinakalawang. Tignan mo, manood ka! Lumabas si Mang Pilo at hinarap ang mga aswang. Kailangan ko lumaban. Hindi ko pwedeng pabayaan si tatay. Paglabas niya ay tumabi siya sa kanyang ama at itinutok ang hawak na pana sa kanyang mga kalaban. Napansin ng kanyang ama ang bahagyang panginginig ng kamay nito habang hawak ang pana.
Kinakabahan ka. Huwag kang matakot. Isipin mo lang na mga ibon ang inaasinta mo. At ang pana, isa lang yan maliit na tirador. Sige, pakawalan mo na ang bato. Tay! Pinakawalan niya ang palaso at isa sa mga aswang ang kanyang natamaan sa puso. Bagsak kagad ito sa lupa. Yan, ganyan nga! Magaling anak! Ayos ang ginawa mo! Anak nga kita! Lalong lumakas ang mga alulong ng mga aso sa paligid na para bang nagbabanta at naghahatid ng lagim. Hindi alam ni Arnold kung ano ang pakay ng mga ito sa kanila. Ngunit isa lang ang sigurado, hindi yun maganda. Sa gitna ng tensyon, hindi na nag-atubili si Tatay Pilo. Inilabas niya sa kanyang damit ang kanyang agimat at ang kanyang hawak na punyal na pinahiran niya ng langis na may pulbos ng talaba. Sige! Lumapit kayo mga dabuhong aswang! Ako naman ang harapin nyo! Habang papalapit ang mga aswang, si Tatay Pilo ay nanatiling matatag. Ang kanyang punyal ay nakataas, handang manaksak sa susugod na aswang. Pero hindi inaasahang malingat ang matanda at muntik na itong mapahamak. Mabuti na lamang at napana kagad ni Arnold ang susugod na aswang sa kanyang ama. Ay! Dito ka sa tabi ko! Huwag kang lalayo! Anak, bakit parang dumarami sila? Hindi ko po alam. Mukhang yung mga alulong nila, Tay. Nagtatawag sila ng kanilang mga kasamahan. Hindi natin sila kaya kung ganyan sila karami. Pumalibot na ang mga aswang sa kanila. Ang bawat galaw ng mga nilalang ay nagdadala ng matinding tensyon. Ngunit sa kabila ng takot ay tumindig ang mag-ama, handang ipagtanggol ang kanilang tahanan at ang isa't isa. Mabilis na kumilos ang isa pang aswang. Sumugod ito mula sa likuran ni Arnold. Sa huling saglit, nagawa niyang pakawalan ang isa pang palaso nang mapansin niya itong papasugod sa kanya. Tumama ito sa leeg ng nilalang, dahilan upang ito'y bumagsak sa lupa at hindi na muling bumangon. Napaurong ang iba pang mga aswang, tila nag-aalinlangan na mga ito sa bisa ng pana na taglay ni Arnold. Ang katahimikan ay saglit na bumalot sa paligid matapos bumagsak ang aswang na tinamaan ng palaso ni Arnold. Mukhang natatakot na sila, anak. Pero huwag kang magpakumpiyansa. Hindi pa tapos to. Pero bago pa man makaporma ang matandang antingero, tatlong matutulis na palaso ang biglang tumama sa katawan ng mga aswang. Tagos sa kanilang katawan at agad itong ikinabulagta ng mga halimaw. Ang una ay tumama sa leeg, ang pangalawa naman ay sa dibdib, at ang huli ay sa likod. Ang malakas na ungol ng mga aswang ay nagbago ng tono. Naging mga huling hikbi ng kanilang buhay bago sila tuluyang bumagsak sa lupa. Napalingon siya sa direksyon kung saan nagmula ang mga palaso. Sa dilim ng paligid, nakita niya ang mga aninong papalapit, ang grupo ni na Amaro. Si Amaro ang nasa unahan, hawak pa ang kanyang pana. Nakangiti ito kay Arnold. Mabilis na bumuo ng linya ang grupo ni na Amaro. Ang mga aswang na natitira ay nagpasya muling sumugod. Ngunit sa bawat galaw nila ay tinatapatan ito ng mga lumilipad na palaso. Ang laban ay naging maigting, ngunit makalipas ang ilang sandali, isa-isang bumagsak ang mga aswang hanggang sa ang natitira sa kanila ay tuluyan nang umatras. Ang kanilang mga alulong ay unti-unting nawala sa dilim at sa wakas ay nanaig ang katahimikan. Tapos na ang laban. Wala na ang mga aswang. Kasunod niya ang iba pang mga mandirigma mula sa kanilang tribo. Bawat isa'y may hawak na pana at palaso. Mukhang hindi mo na kami kailangan, kaibigan. Kaya mo na palang lumaban. Amaro, kayo pala. Salamat sa pagtulong sa amin. Hindi namin hahayaang mapahamak kayo. Lalong-lalo na si Arnold. Kasama na sa pamilya namin. Nagulat si Arnold sa presensya ng kanyang mga kaibigan mula sa isla. Paano niyo nalaman? Bakit kayo nandito? Alam naming hindi ka nila tatantanan. Ang mga ito ay mga halimaw na hindi sumusuko hanggat hindi nakakaganti. Tapos na ba? Hindi na ba sila babalik? Sa ngayon, oo. Pero babalik pa ang mga yan. Hindi sila susuko
hanggat hindi nila naaabot ang gusto nila. Kaya tulad namin, kailangan maging handa kayo palagi. Huwag kayong padadaig sa kanila. Kung ganon, ay babantayan niyo ba kami palagi? Tay, ano namang klaseng tanong yan? Teka, natatakot po ba kayo? Ano? Ano natatakot ako? At bakit naman ako matatakot? Isa akong malakas na antingero noon. Oo na po, sige na po. Oo, tama ang tatay ko. Mabangis na ang tingero siya nung araw. Nagtawanan ang grupo. Masayang masaya si Arnold dahil sa kanilang pagkapanalo. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Arnold kay Amaro at sa mga kasamahan nito. Alam niyang kung hindi sa kanilang pagdating at kagalingan sa pakikipaglaban, malamang ay hindi na sila nakaligtas ni Tatay Pilo sa mabagsik na mga aswang. Habang tinitignan ni Arnold ang paligid, nakita niya ang mga patay na aswang na nakahandusay sa lupa. Paano ang mga yan, Tay? Anong gagawin natin sa kanila? Kami na ang bahalang maglinis sa kalat. Wala na kayong dapat na alalahanin pa. Napatingin sila sa isang direksyon nang marinig nila ang malambing na tinig ni Aling Clara na tinatawag sila mula sa loob ng bahay. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos at ligtas kayo! Halika! Pumasok ka muna! Pumasok muna kayo sa loob para naman makapagpahinga at makakain kayo, Amaro. Hindi na po kayo takot sa akin, Aling Clara? Hindi naman ako takot sa iyo, anak eh. Sige na, halina kayo dito sa loob. Dali, pumasok kayo. Pasok, dali. Habang pumapasok sila sa bahay, ang mga kasamahan ni Amaro ay nagsimulang maglinis sa paligid at pinagtulungan nilang alisin ang mga patay na aswang. Inipon nila ito sa likod ng bahay nila Mang Pilo at balak nila tong ilayo sa baryo bago sunugin. Si Arnold naman, kahit na alam na posibleng hindi pa tapos ang laban, hindi na siya masyadong nangangamba dahil alam niya sa bawat labang haharapin nila, meron silang kakampi at hindi sila mag-iisa. Sa pamamagitan ng pagliligtas ng buhay ng isang tao na hindi kilala, ay nakahanap si Arnold ng sandigan at maaasahang kaibigan sa oras ng pangangailangan. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang karanasang ito, huwag kalimutan ang Sigaw sa Dilim, ang tahanan ng mga kwentong nag-iiwan ng takot at tanong sa inyong isipan. Mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito para mas marami pang marinig ang mga bulong ng dilim. Hanggang sa muli. Ingat kayo sa gabi, sapagkat hindi lahat ng ingay sa dilim ay guni-guni lamang.